Bago ang lahat, buti pa yung papasko tumataas, minimum 100 pesos na. Ang sahod, hindi pa rin tumataas hanggang ngayon. Pinaalam ni Anthony Edwards na kaya niyang talunin ng Thunder kahit pa injured ang paa niya. Yung GF ni Edwards nagtataka na kung sino yung ipinupos tungkol kay Edwards Yung Turkish player, umabot na hanggang US Si Coach Chris Finch naman tinanggal sa game 6 minutes pa lang dahil sa reklamo niya na hindi makakuha ng foul ang Minnesota. Ito yung sa play ni Anthony Edwards na merong contact at yung second attempt ni Randle na wala ding nakuhang foul. Ang sinabi ni Coach Chris Finch, ang mga player ng Thunder halos hindi mo mahawakan. Pero yung mga player ng Thunder pwedeng gumawa ng physical contact at walang foul ang ibibigay. Tapos si SGA hindi mahawakan, kalabit lang foul na, lalo pa kapag lumabas na yung mukha niya. Kinall out mismo ni Coach Chris Finch itong si SGA. Buti na lang hindi sa arena ng San Antonio naglalaro yung OKC. Dahil kung sakali baka mapasukan ng paniki yung bibig ni SGA, laging nakabuka Parang sinakripisyo na rin ni Coach Chris Finch yung sarili niya na ma-eject. Dahil sa game mismo, nasa 33 out of 47 free throws ang Minnesota, ang OKC naman 28 out of 30. Nagkataon pa ganado sa game si Anthony Edwards dahil nga gusto niyang talunin si SGA. Sinabi niya pa sa post-game interview hindi siya kumukuha ng panablang tira, laging sa panalo. Kahit pa kinikriticize siya ng gaya ni Gilbert Arenas. Bad game pa nga si Anthony Edwards dun 26 points, 12 rebounds, 3 assists, 3 steals, nasa 9 out of 20 mula sa field. Mali pala, mas bad game pala si Randle. 19 points, 3 out of 15 at 12 out of 16 mula sa free throw area. Prior pa sa game na to, sinabi ni Anthony Edwards kung gaano kahirap i-break yung depensa ng OKC dahil parang sa AAU. Dumidepensa yung 2 or 3 player nila sa isang offensive player na hindi nagkukulaps yung defense. Back-to-back win naman para sa San Antonio at another record na naman dito kay Wembanyama na 100 straight games na mayroong blocks. Pero di umano gagawa ng desisyon ng San Antonio regarding kay Dylan Harper. After kasi ng career high niyan 24 points, 4 rebounds, 3 assists versus Wizards versus Atlanta, imbes na gamitin si Harper para sa experiment nilang trigger rotation, na limit na naman siya sa 18 minutes. May total lang na 50 minutes na magkakasama sina Fox, Castle, Harper at Wemby ngayong season. Kaya hindi mailagay na matagal si Harper na kasama yung tatlong player. Wala kasing scorer ang San Antonio sa second unit. Ang top scorer ng San Antonio sa second unit si Dylan Harper at Keldon Johnson na may combine na 27 points per game. Halos katumbas yun ng 3 hanggang 4 na player ng San Antonio sa off the bench nila. Pero ang San Antonio ang pang-5 sa total bench points sa buong NBA ngayon. Si Stephon Castle naman mainstay na ng kanilang starting unit. Balak ipalit si Devin Vassell para makita ng San Antonio yung trio ni Castle, Fox at Harper sa starting unit. Decision maker kasi yun kung sino ang bibitawan sa dalawang young player. Parang nalilimit si Harper sa San Antonio. Hindi ko naman sinasabing mas marunong ako sa coach nila. Nakikita naman kasi yun na parang redundant si Harper sa Spurs ngayon dahil nag-improve na si Castle na 18 points, 5 rebounds, 7 assists, merong 41 and 28%. Si De'Aaron Fox naman 23 points, 3 rebounds, 6 assists. Hindi talaga mailagay si Dylan Harper sa starting unit para makakasama niya na matagal either si Castle or kaya itong si De'Aaron Fox. Buti na lang si Harper, alam niya yung role niya. Hindi siya reklamador kahit pa siya yung second overall. Nag-a-average si Harper ngayon ng almost 13 points, 3 rebounds, 3 assists, 47 and 30%. Mostly pa ng mga points niya galing sa loob ng paint. Meron din siyang nasa 21 minutes per game. Kapag nilagay siya sa per 36 minutes, i-score siya ng at least 23 points, 5 rebounds, 5 assists per game. Kapag nilagay siya sa at least 25 minutes, i-score naman si Harper ng 16 points per game. Katulad ng 4 na games ngayong season, meron siyang 25 minutes pataas, 16 points per game si Harper doon. At since 2010, ito lang kasi yung tiningnan ko talaga hanggang 2025, si Dylan Harper lang ang tanging second overall pick na hindi pa nilalagay sa starting unit. Naka 17 games na siya ngayong taon. Kahit paano na-injured si Stephon Castle na nawala siya ng multiple game, hindi nilagay ni isang beses si Harper sa starting 5. Kahit pa may pagkakataon na makita doon kung paano magkasama si Harper at itong si Fox. Kasi nga ang sinabi ng San Antonio, gusto nilang subukan yung trio ni Harper, De'Aaron Fox at itong si Castle.
May report pa naman ngayon na lalong tumataas yung interest ng San Antonio kay Giannis. Ang reason kasi kung bakit ayaw agad makipag-trade ng San Antonio dahil ayaw nilang bitawan si Dylan Harper. Ito tiningnan ko lang to sa stats para mas okay kung iti-trade ng San Antonio si Harper sa Rockets kasi walang point guard dun eh. Ang kapalit niya si Reggie Ford na 3rd overall noong nakaraang taon. Isang scoring first guard. Kaso hindi papayag si Coach Craig dahil karibal nila sa West yung Rockets. Nasa management pa rin naman siya.